ano eh, hindi pa ba okay na parang may kanya-kanya ng buhay or masaya na sa kanya-kanyang buhay? Ba't Gusto ko na umuwi. Ayoko na dito. Gusto ko na umuwi. May gusto akong patunayan sa sarili ko. May gusto akong ayusin. Pag nag 1K viewers to, mag-unbox na ako. Yay! Anyways, eto na. Ang makahula dito, kung anong laman ito, papatawarin. Mystery box. Buksan na natin. Tawanan. Bigay lang sa akin to, gaga. Masyado ka nang judge. Pwede na! Few moments later. Dito muna tayo ulit sa freebies. Sticker. May ganito na ako pero hindi ko rin alam kung nasan siya. Next is chopstick. Binigyan niya sarili niya. Judger kayo masyado. Hindi naman ganun yun eh. Hindi ganun nangyayari yun. A-box. Biskuit! Tikman na natin. Para siyang lengua. Masarap. Ito, freebie lang ulit. Next is itong makeup powder puff. Ito, bigay na talaga to. Itong, yung mga nauna, freebies talaga yun. Huwag nyo na akong ginadjad. So yan, meron na akong ganito. Next one is eyelash curler. Yung mga tinatanggap kong binibigay sa akin. Ano talaga, yung magagamit ko. So, hello! Next is poster. Poster, men. Ang cute. Ay, i-display agad. Yung mga ganitong bagay. Ang cute, oh. Damn. Cute! Ang galing! Next. Eyebrow shaper. No! Ang cute, no? Saan ka nagmain yan? Ano ba sinasabi mo binigay sa akin to? Bigay lang do. Panawalaan nyo. Last na maliit is ito. Di ba bumili... Ay. Di ba may binili ako last time na Kuromi na power bank? Pero mahirap kasi yung dalin-dalin. Buti may nagbigay sa akin ng ganito maliit. Totoo naman na, binili ko talaga yung dati. Ganyan siya, min. Ang cute, what the fuck? Matayo na to. Hindi naman tumatayo eh. Paano nasabi yung standing to? Paano kasi itatayo? Hindi. Mali yung nangyari. Anyways. Doon, nahulaan kung ano to. Sana bigay lang din yan. Lahat to, guys. Itong isang box na to. Bigay ito na. Ano nga? Anong klaseng Kuromi? Malamang Kuromi nakikita niyo. Saan ilalagay? Saan ilalagay? Ah, may ilaw yan, men. Nagbiblink-blink. Meron siyang ito. Baka ito yung diary na sinasabi. Hindi naman maintindihan. Tapos may ganito siya. Hindi ko lang kung pang ano to, te. Pang kiliti. Or pang gamot. Feeling ko. Tapos, meron tayong mga sticker. Pwede ata itong idikit dun. Ito yung last. Buksan na natin. Ang cute! Hindi siya onesie. Yung onesie, di ba parang papants? Or ito parang dress. Sasatin ko. Wait. A few inches later. Ito siya, B.
Ang cute! Dress siya. Ayan. Ang galing! Bakit din mo tinatanong ko magkano? Hindi ko nga. Para kang ano dyan eh. Ano magkano lahat? Wala ako nababasa. Hindi nga lang to. Ano bang hindi niyo maintindihan dun? Kailangan ba, English? Gift lang to, gift. Or freebies. Ako yun. Tapos nag-thank you ako sa yun. Thank you. Tapos sabi niya, nag-thank you ako. How much is your age? How many yata? How many? Basta gumano. Sabi ko 22. Sabi niya, hindi ka na nag-iisip ng maayos niya. Oo, hindi ka papatawarin hanggang Pasko. May ribbon to. Akala ko kung ano. Pagka nag-access sa gift sa'yo, nakakatawa. Natatawa talaga ako sa yung tao. Sino ang masamang budhi na yan? Bakit kasi... Tas pa ako ng kamay eh. Sino yung masamang tao na yun? Sino yun? Salamat ah. Kailan birthday ko? Birthday ko December 10. Uy, 22 na ako. Sinasabing 12 ako. Yung height ko lang yung pangkal, pero 22 na po ako. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga nakikita niyo dyan sa comment section. Basta may ganap ako, ayoko sabihin yung ganap. Baka sabihan na naman akong mayabang. Baka kita nyo lang yan, popost ko na lang siya. 22 na ako. Huwag 23 na nga ako eh. Invited ba kami? Yung mga event ko this week, ano siya kasi, exclusive siya. So, ang pinaka naging public lang namin, or ang pinaka public ko lang na naging ganap is yung sa Converse. Tapos ayun, if ever man na may mga nakikita kayong talagang nagbabagsak sa akin dati sa ibang content creator, thank you, Chay. Hayaan nyo lang sila kasi decision naman nila sa sarili nila yun. Tsaka wala tayo sa posisyon. Kahit kayo, kahit ako, na na parang ikulong sila sa atin, di ba? Yung sarili silang isipin. At tsaka hindi naman big deal sa akin yung ganun. Baka may bulong sila. Ano may bulong? Bumulong sa patay! Bulong! Guys, yung lag ng phone or ng LAG yun, hindi siya kahoy. Hindi siya LOG. Ayan, naka-wifi ako ngayon. Lalo na, kung talagang sarcastic lang yung pagganan mo, tas syempre iba yung dating mo sa iba, tas sabihin nila, ganyan, ganyan. Anong course ko? Yung course na kinuha ko last time is ICT. Sobrang sakit sa ulo nun.
Nakopya ka rin ba dati? Oo ah. Yung sabi, kahit yung matatalino dyan, nakongopya yan dati. Lahat tayo na pagdaanan yan eh. Nahuli ka na ba ng prof kung nangongopya? Hindi, magaling ako eh. Kasi noong mga panahong yun, malinaw pa yung mata ko. So kahit tingin lang ako ng ganun, kita ko na. Pero syempre, hindi naman ako nangongopya nung talagang literal na kopya. Ano lang, talagang nahingi rin naman ako ng permission sa kanila. Kasi ganun din sila. So parang give and take kami sa pangongopya. Nagka-cutting ka ba? Nag-cutting na ako dati. Pinakaunang cutting ko nung lumipat akong Arellano. Tulog si Kaki. Lagi naman tulog yun. Gising lang yan pag gutom. Pero, alam niyo ba ngayon, sobrang hirap na din yan asikasuhin kasi ang kulit na niya scene. Considered bang cutting yung hindi ka talaga pumasok sa school? Like, umalis ka sa inyo, ang alam nila, thank you, Feng, papasok ka pero hindi ka talaga pumasok sa school. Ganun din. Ay, hindi. So, yung pinaka-cutting niya is, kunyari, pumasok ka sa gantong class tapos umalis ka. Ano ba? Ano ba talaga? Consider din siya or... bulakbol na yun. Hindi pala ka nag-cutting. Kasi men, sobrang hirap hirap tumakas dun minsan sa school namin. Lalo na sa back gate. Tapos, yung guard dun, tomboy na na naka-boycott. Di ba ganun talaga yung tipong matatapang sa school. Oo, yung mga ganyan, yung maliit na medyo chubby, tapos kahit taga dun ka, parang pagdududahan ka pa niya. Bakit nandito pa rin ako sa condo? Malamang, nagbabayad din ako dito eh. Tsaka bakit baka makapagsalita ako, parang ikaw nagbabayad nito. Hindi naman din talaga ako mag-i-stay dito kung wala akong binabayaran dito or what. Siguro wala ka lang pang ganito, no? Kasi nakaasa ka lang sa magulang mo. Baka nga hindi ka pa nag-aaral ng maayos tapos gumaganyan ka sa mga live ng iba eh. Diba? Ganyan, yung sa tingin mong pinaka-trabaho mo is yung mangbabash ka or what. May kinikita ka ba doon, Ming? Ganyan yan sila eh. Wala naman silang kinikita. Gawa pa ng account. Tapos Gabi, ang hindi ko alam, may mga binablock talaga ako. Diba sa Facebook meron mga pag binlock mo siya may option ka na pati yung mga bago nilang gagawin na account. Pero bakit ganun pa din? Like may nagagawa pa rin sila. Or pa rin sila sa akin, nakakapunta pa rin sila sa account ko, sa page ko, ganun. Mayroon talagang isang account sa FB page ko na talagang consistent siya, na yung mga kino-comment niya, mga video dati nila, ganito, ganyan. Tapos, yung mga sweet scene or sweet clips, tanga nakala niyo may pakialam ako kasi ganun. Pero feeling ko kasi sila talaga yung mga wala gawa sa buhay. Yung tipong ang OOA nila sa lahat ng bagay, kung anong makita nila, ganito, ganyan. Mga palamunin sa bahay. Basta ang daming ganyan dyan, hindi lang naman sa akin, yung sa sobrang kakaiba. Alam niyo ba? Ito lang kasi talaga ako naka-encounter ng mga ganyan. Like dati, sobrang tahimik ng buhay ko. Tapos, sabi ko, parang ganito rin pala yung mga napapagdaanan ng artista. Like, what more pa sa kanila kung ganito na sa amin na parang sa social media lang naman na kilala. Thank you! Sino nagbagsak nun? Diba? Tapos, paano pa sa kanila? So, sobrang fucked up din talaga ng utak nila. Tapos, lalo na, alam niyo yung sa issue sa kabit ni Francis M. ba yun? Hindi ko alam bakit ganun. Like, may taong pinagtatanggol pa talaga sila. Gets naman, like, gets ko din na walang kasalanan yung anak. Pero kasi, like, nanahimik na siya for 15 years. Ba't hindi lang niya tinuloy-tuloy? Tapos yung bala tatakbo si ante.
nagets ko na yun na parang nag-public talaga sila dahil nga nasabi din or na-explain ng girl doon mismo sa interview na papasok nga daw ng showbiz at saka papasok ng music industry. Tapos sabi ko, kaya pala kaya pala lumabas ganito ganyan. Ganun, kaya na. Deserve naman talaga or dapat naman talaga si mga kabit na nanahimik or what. Tsaka Diyos ko, ang tagal-tagal na Sana di na lang siya nagsalita na matagal. Diba? So, ganun kasi talaga yung sa mali ng pagiging public. Like, may makukuha kang good and may makukuha ka rin talagang bad side. Like, lalo na alam mo sa sarili mo na nasa mali ka talaga. Nahimik ako for 15 years kasi I exist, we exist. Di mo yung pag ganun ba? Si Francis Michael Durango Magalona, kilala bilang Francis M, ay isang mahalagang personalidad sa musikang Filipino, partikular sa Pinoy hip-hop. Ipinanganak noong Oktubre 4, 1964. Siya ay isang rapper, mga awit, manunulat ng kanta, aktor at negosyante. Ang kanyang mga magulang ay ang mga artista na sina Pancho Magalona at Tita Duran. Ikinasal siya kay Pia Arroyo noong 1985 at sila ay nagkaroon ng magandang samahan bilang mag-asawa. Subalit, mayroong aligasyon mula sa isang babae na si Abigail Wright na nagsasabing may relasyon sila ni Francis Magalona at may anak silang si Gayle Francesca. Lumabas ang aligasyong ito sa publiko nang subukang ibenta ni Abigail at Gayle Francesca ang isang jersey na pag-aari umano ni Francis Magalona sa isang palabas na Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo. Ayon kay Abigail, nakilala niya si Francis sa isang live show ng Eat Bulaga at noon nagsimula ang kanilang relasyon na umabot hanggang sa panahong nalaman ni Francis na may cancer siya. Ang relasyong ito ay umano'y nagbunga ng isang anak na si Gayle Francesca na may talento rin sa musika at sa ngayon ay nakatakda na ring maging isang musikero. At saka talagang pinanood ko kasi talaga yun nang dumaan siya sa TikTok ko. Kasi syempre fan din ako ni Francis M dati. Like, addict talaga ako sa mga kanta nila. Dapat inisip niya na lang din siguro yung magiging bato sa kanila, like sa anak nila. Like, ang tahimik din ng buhay nila dati. Tapos ngayon, ayan, napag-uusapan sila sa public. Tapos ang karamihan pa talaga is against sa kanila, ganun. Lalo na, bata pa yung di ba? 15, bata pa yun. At saka, ngayon yun may expose. So, baka mahirapan talaga yun. Lalo na, nagigig-gig din yung batang yun. Gusto sumigat agad. Parang may part din naman na deserve niyang ma-recognize as anak ni Francis M. Pero kasi, like, kabit yung niya. Ganon. Hindi ko maintindihan eh. Parang may tama na mali. Yung mga ganon. Feeling ko pwede namang yun. Pwedeng, diba? Hindi ko alam. Nalilito din ako. So, bahala na sila. Pwede mag-inom dito sa Ogi. Hindi ko alam. Pwede ba mag-inom dito? Pwede. Pwede rin pala. Lapit na birthday mo. Kaya nga eh. Kasi pag nag-November na, ang bilis lang ng araw kaya. Tingnan mo, parang nung nakaraan, kaka-October lang. Tas ngayon. Ay, oo nga pala. If ever man, kung sino man nanonood dito, nakausap ko kasi sa ate kanina. Talaga kasi siya, like, private person talaga siya. Ayaw niya nakakita yung mga post niya sa SOCMED, sa Twitter, or yung iba pinapost niya sa TikTok, kahit na hindi naman kasama yung pangalan niya or what. Ayaw niya ng ganun. So, if ever man na makita niyo ulit yung story niya, i-keep niyo na lang sa sarili niya. Kasi nakausap ko talaga siya kanina and yun talaga yung pinaka-first time niya nag-open sa akin about doon na talagang ayaw niya. So, ayun. Kasi kung talagang hindi siya for public naka-post, i-keep nyo na lang siya doon. Like, i-stay nyo yung ganap na yun na doon lang din na yung ipopost nyo kung saan kahit na tinatago nyo yung pangalan or what. Gets ko naman din pero kasi iba-iba kasi tayo ng gusto di ba? Sinasabi siya, lagi ko kasi siyang sinesenda ng picture ni Kaki kasi sobrang nakukitan siya. Tapos sabi niya, i-story daw niya sana kaso maya-maya makikita niya yung video na yun or picture na yun nasa ganito, nasa ganyan. So, ayaw niya yun. Talagang naiirita siya. Kasi dapat gets nyo na rin naman, di ba? Kung talagang hindi siya pang public na post, i-keep nyo na lang siya ng gano'n. Hindi lang sa amin, like kung kahit sino man yan.
Kagaya ng nangyari dati, yung sa Wish na movie, yung picture na yung story niya. Ayun na, yun, ganun. Oo, stalker vibes. Like, gets ko naman na pag mga fan talaga, grabe sila mang stalk. Like, kahit sa kapamilya mo or kung sino mang hindi public person dyan, basta magkaroon lang ng update sa'yo or malaman yung ganap mo. Diba? Talagang hanapin nila. Pero sa totoo lang, sobrang creepy din kasi ng ibang part. Ganon. Lag pa din ba? Ay, paano na lang mangyayari? Ano na lang mangyayari? Lag pa din. Hi! Lag pa din ba? Wait lang, ayun o. Nasa labas siya. Yun o. Gumagala siya. Pagka, ano ko kanina, pagka labas ko, nagpapadede dun si Trixie. Papansin na naman. Lag pa din? May hindi pa nakakatakbo to. Trixie, ano ba? Taki! Uy! Meron mo na? Meron lang. Ito na siya, guys. Si Trixie! Tingnan niyo, sobrang... Sobrang nag-light na yung kulay niya, min. Para siyang nakapulbo. Pag natutulog to, sabi ko, nakapulbo ba? Nakapulbo ba to? Ayaw niya talaga pinapalapit si Gaji dito, kaya hindi malapit din si Gaji. Cute niyo. Mga mano ng buhok niya! Tapos pag natutulog siya, para siyang ano, min. Kapibara. Amoy kape ka. Amoy kape yung bungangang. Bakit? Nagkape ka ba? Hello! Kaki! Ang cute! May kilay din. Papansin talaga. Narinig niyo? Cute na po. Ang nun, daming itim-itim ng ano ko. Okay ba yung signal dito? Hindi naman siya na... ano. Di ba para siyang ibon? Para siyang si Trixie talaga. Lalo na mga unang ganyan niya. Para siyang si Trixie. Pupunta ganan! Tingnan nyo, binabalibag kasi siya ni Trixie. Oh, wag! Wala, talaga. Dito. Pagkitayo mo siya doon. Dulo. Baka mamaya. Ginaganyan niya talaga. Lalo na pag... Mas okay ba yung signal dito or ano? Ewan ko dyan kay Twix, ba't ganyan yan? Pati si Gaji inaaway niya.
Yan si Gaji. Gaji! Gaji! Parang si Dixie. Mas malaki pa yung anak. Oo nga, gagi. Ang laki niyan. Hoy! Dixie! Sino kasap namin? Ako. Ano kasi, yung kulay niya, talaga nung una, parang siyang chocolate brown, pero nung, di pa namin talaga siya pinapangalanan nun. Tapos nung medyo laki-laki na siya, nag-light siya, so parang khaki nga yung kulay niya. Dahil sa kulay. Tapos nilagyan lang ng E, para kasunod kay Twixie and kay Gaji. Bakit kaki name niya? Mix color ng Pixie tsaka si Gaji. Yun yung paborito niyang laruan. Dumi na. Pero alam niyo ba, pag nilabhan to, parang hindi na nila magugustuhan. Dahil mabango. Gaji! Ay, papansin talaga eh. Ulang talaga sa pansin to si Twixie. Pixie naman eh! Wait lang kasi! Kulit mo! Pinapakita ko nga, lakad ko naman ng lakad eh. Nangaasar ka ba? Mommy Twixie. Si Twixie na baby pa pero may baby na. Di ba, Gaji, no? Sige dito. Ganda baliban ni Twixie ngayon. Do. Dapat ano ko sila, ipapaligo ko, tapos papagupitan ko ng koko, kaso, tanga ng ulan. Ewan ko, sana nga makuha ni Kaki yung yung kulay ng mata nitong isa. Para kahit papaano naman, hindi naman siya puro Twixie. After 2 months, masanda na yung huwag naman, kawawa si Twixie. Ayaw mo mag-alaga ng pusa. Nakukitan ako sa kanila, pero ayoko. Like, parang hindi ko maintindihan yung ugali nila eh. Parang hindi ko sila mapanggigilan kasi baka kalimutin kayo mga ganun. Hindi ka kaya nito, nagaganyan mo, oh. Di ba, Twixie? Cute po sa pag nagmamassage. Ano yun? Talagang nagmamasahe sila or pag trip lang nila? Kasi nakakita ko din yung mga ganun eh. Ayaw mo big dog. Gusto naman, pero ang dami ko nang aso, min. Like, may aso din ako din sa amin. Na na nga ako kasi hindi ko yun naalagaan. Pero nagbibigay naman ako ng pangkain-kain kay ate para sa pagkain nila. Pero kasi iba pa rin pag ikaw yung nag-aalaga sa kanila, ganun. Pero ang kasi, ang maganda pag may malaki kang aso, may malaki ka ring pwesto. Kawawa sila pag pag ang liit ng pwesto mo, tas ang laki-laki nila. Ito, sakto lang sa ganitong ganitong pag-i-stay yan. Ano ba? Oh! Ay! Yan na, oh. Pakita ka na lang sa kanila. Pakita mo kung sino ka, Twixie. Kising miti ka naman. Palaging ganyan. Pati pag naglalakad. Alam mo yung, di ba, lalo na pag nakapajama ako, kakagatin niya yun, tapos talagang hububaran ganyan eh. Tapos pag hindi naman, itong tsinelas na suot ko, kakagatin niya yan habang naglalakad. Ano sa pansin? Lilingin kaya si Twixie. Paano naman yun mangyayari, di ba? Ano?
Tingnan mo, tapos pag may mga ginagawa ko, lagi siyang nakaganyan. Akala mo. Meron kaming picture kanina, kaming tatlo. Kasi, inakit ko sila sa kama pag tuwing umaga. Tapos binubuksan ko yung pinto, yung bintana para nakikita nila yung labas. Kasi umuulan, hindi sila malabas. Nakatingin sila doon, tapos nagtingin ako, so nagpicture ako kasi parang may nag-aaway, tapos tinitignan namin. Yung parang tatlo kaming chismosa yung gano'n. Sobrang creepy mo, Lods, ah. Wow! Parang disenteng babae. Nakaganyan. Parang magka-class picture. Parang dati lang muntik na matay. Kaya nga no? Napipisat. Pang dati lang, ang liit-liit pa niya. Nabubuhat lang siyang gano'n. Tapos itim pa siya. Diba? Tapos, naka 2 weeks na ba? After 2 weeks kasi, papa-deworm ko ulit yung maliit. Parang ang bilis nila mag-anak na. Oo, alam niyo yung kaanak niya, after ilang oras kumain siya, tapos takbo na siya ng takbo. Pero ngayon, di ba, sobrang okay na niya. Makain nga ng tae. Eto si Gaji, sobrang parang pakiramdam ko mahirap pag nagkasakit siya kasi kahit vitamins ayaw niyang inumin, so takot talaga siya sa gamot. Eh si Pixie, sanay na yan. Paborito niya yung vitamins. Balik sa kain tayo siya ngayon, te. Hindi ko alam, pero kahit ilang beses ko talaga pagalitan, wala nangyayari. Palakas talaga sa kanya yung tae. Hindi, no. Pangit din kasi talaga yun, eh. Lalo na netong nanganak siya. Diba, namatay yung baby sa tiyan niya. Namatay yung pangalawa sa tiyan niya. So, parang kumalat din daw din yung tae. So, nakain niya yung tae. Kaya nag-antibiotic yan. Kain tayo sa Alex sa'yo, no? Gagi ang malala dyan pag nandito ako. Tapos, pupunta yan bigla sa'yo. May daladalang kalahating tae. Parang ano ba niya? Parang peace offering niya. Kalahating tae. Magigets ko na yan, kunyari pag nakahiga ako, tapos nagpo-phone, may maririnig ako nasa baba, nagaganyan, ganon. Tapos sabi ko, inatay na naman yan. Kasi lalo na pag alam kong tapos na sila kumain, hindi ko tayo na naman to, tapos may kumaya-maya, ang bawo na, tapos yun, tayo nga. Pero buti hindi niya kanakain ng tayo na yun, ni Gaji. Hinatian ka, okay, hinatian ako. Ganyan ba talaga yung pom? Kinakain talaga yung timing. Pero kasi si Gaji, hindi eh. Tapos, kadalasan pamandi ng tayo niya, alam niyo yung medyo basa, ganun. Tapos, minsan hindi sila kumakain pag walang agawan. Like, pag hindi sila sabay kumain. Tingnan mo, kagaya niyan. Kumain si Gaji, kakain din siya. Magpapapansin siya dyan. Pero kanina, wala naman siyang pakailam sa pagkain. Kulang sa pansin eh. Yung pinaka-paborito nila is yung mochi. Alam niyo yung mochi? Kasi natira dyan pang papi na lang eh. Hindi ko alam kung pwede na ba yun dito sa baby. Pero, ayun. Pero meron din namang sakan. Pati yung yung soup nila. Naubos din agad nila yung kanina nung naglagay ako. Paano banggitin yung AOZI? Meron din ganyan dito. Yung bagong bilihan si Gaji, yun yung nirecommend nung may-ari na paborito niya. Pero hindi naman niya kinakain, putang ano. Kung natatandaan nyo, nung unang kuha namin dyan, sobrang ganyan, like parang hangin lang yan. Pero ngayon, ang bigat na.
Nung tinimbang sila nakaraan, magkasing bigat sila ni Twixie. Ozzy, ganun. Yun. Meron yun dyan. Pati yun, may dry food na pedigree. Pero, minsan lang din nila kainin. Pero, nauubos naman nila pag naglalagay ako. Yung sa inyo si Gaji. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang feeling ko parang napabayaan din siya nun, kaya binenta siya. Kasi kung talagang parang okay lang sila or hindi naman sagabal or talagang naalagaan niya na maayos. Or kung talaga may mag-aalaga ng maayos. Okay, hindi yan ibebenta mo yun. Sobrang ganda niya. Yung kakaiba talaga siya. Kasi chocolate brown yung ilong niya, may kulay yung mata niya. Ang ganda ng kulay niya. Tapos big bone pa. Diba? Hindi po mabaho sa kondo yung aso. Hindi naman. Pag talagang nai-stay lang yung ihi nila sa pipad. Buti nga si Twixie nagpipipad na rin eh. Basta pag puno na yun, inaalis ko na lang din agad. Hindi ko na rin siya masyadong pinapapuno kasi hindi na nila iniihian pag punong-puno na. So, kailangan talaga, alis-alis lang. Di ba may nag-aalaga sa kanila dati? Oo, 1-year-old na yan nung nakuha namin siya. Like, ganyan na talaga siya. Dito lang yan, malapit. Nakuha namin yan si Gaji 30K. Pero sobrang mura namin siyang nakuha sa 30K. Like sa itsura niya ngayon. Yung mga ganyan siguro nasa 60 or 70 plus. Ganun. Kasi sobrang ganda nga. Pero kasi ang hirap talaga sa kanya, hindi siya magbiyahe, min. Diba, ang mura ng 30K sa kanya. Baka kasi sakitin, kaya ganun. Netong nakaraan, suka na suka yan, min. Hindi ko alam ba't bigla yan nagsusuka. Tapos pinunta namin sa vet. Wala naman, okay naman siya. Oo, parang pinamigay. And parang need na rin kasi talaga nila ng pera. Kaya ganun. Pero ang daming kapatid niya. Hindi ko talaga gets kung bakit yan binenta. Napapaisip talaga ako, baka nga sakitin siya. Base sa talagang monitor ko sa kanya. Baka alam nilang sensitive si Gaji. Oo, hindi nga rin binigay yung yung record niya. Pinakamalayong biyahe ni Gaji, Pampanga. Pero yung bago yan makarating dun, 4 times yung suka niya, minsan 5. Ganun. Kaya, kahit hindi namin siya pakainin bago umalis, ganun pa rin, may nasusuka siya. So, kawawa talaga. Kaya kawawa din naman pag iniwan, di na rin malaman kung ang dapat gawin sa kanya. O hindi niya talaga kaya. Ilang beses na namin na-try yan. Unang biyahe dyan kay Gaji. Yung sa Pride March ba yun? Yung sa Makati. Yun, nagsuka din siya noon. So, sobrang kawawa siya. Pinapay namin siya ng buwan. Pwede ba yun sa kanila? Nagtanong kasi ako kay Maine kung may kung may gamot sa ganun. Sabi, sa ibang bansa pa daw kasi yung gamot. Hindi ko alam. Pero hindi ko pa kasi ulit na try. Try ko pag napag-room. Baka hindi sinanay sa biyahe ng dating may-ari. Naalala ko pa noon, yung talagang gustong-gusto na siyang makuha. Tapos sabi, ire-regalo, ganun, para makuha agad. Tapos sabi, ay, ibabiyahe niyo po, ma'am. So, parang nag-sink in sa akin itong mga nakaraan na baka nga hindi talaga siya nababiyahe, kaya nag-aalangan din yung taong yun na ibenta talaga siya. Hindi talaga niya may experience, hindi ko pero sayang. Pag nandun yan, papakawalan ko lang yan dun. Kahit na madumihan yan. Kagaya nung kay Twixie. Kasi nandinala ko din si Twixie. Isang linggo kami dun. Tumabayan, pinapakawalan ko lang dun sa damuhan. Kaso nga lang, si Twixie nakakabuisit. Mga aso dun, pinaghahabol niya. Kala mo taga dun siya. Bala ka pa dagdagan sila. Hindi na kaya din natin si kasuhin. Kasi yun nga, mga obligasyon pa ako dun sa bahay, yung mga aso. Kasi hirap din, parang bata din talaga.
Eh, pag nagkasakit tong mga to, talagang ano eh. Ano man tawag dito, mas mahal yung gamot nila kaysa sa atin, di ba? Halika dito. Ay, sorry. Ba't natin yung damit mo? Yun. Kinausap ko sila kagabi bago ako matulog. Sabi ko, papagupit kayo. Tapos nakikinig sila. Alam ko, binidyohan ko din yan eh. Hindi ko lang na-post ulit. Kasi sobrang gulo na ng buhok mo. At amoy ka na wiwi. Pag umiihi kasi ito guys, si Gaji, pang babae, nakaupo siya. Kaya, yung ihi niya, umaabot sa ganito. So, pag nakadamit siya, ang mahal pa ng groom at gatas. Di ba? Yung groom, mahal no, para nasa 500 plus. Parang pantao nga din eh, no? Nakakabuhis. Nagpapaamoy siya ng Spectable niya. Eh, naawa rin kasi ako lagyan to ng diaper si Gaji. Pero kanina pa naman na siya bulat. Na kasi siya na-irrit. Wait lang, lalagyan ko lang. Si Twixie kasi sana yung maganda lagyan ng diaper kasi minsan yung ihi niya hindi nasusut sa pee-pad niya eh. Kaso, hindi siya pwede lagyan dahil nagpapadede pa. Ano ba? Mahal na mahal mo ako, no? Ayaw mo ako mawalay sa paningin mo. Yung 3 anak mo kaya nga. Kasi yung anak mo may anak pa. Sinasabi sa party na tayo ngayon. Diba? Napunta tayo ng office, punta tayo ng sala. Ngayon nandito na. Twixie! Pumiyak pa. Putang na. Lagi niya ka nakagat niya siya, no? Baka pumunta kang bubong. Walang bubong to. Yung bubong, ay yung taas nito, yung mga maiingay sa taas. Puwisip. Yun, nawala na. Bakit ganun? So, Gail, sorry sa tanong. Paano kayo naging goods ni last August? Birthday ni Chariz. Nandun siya. Kasi syempre, di ba, nanay-nanay niya yun. At, ano ba tawag dito? Yun, si Chariz yung naggawa ng way para mag-usap kami. Tapos, nag-explain naman siya sa akin noon, yung maayos namin na pag-usapan. So, talagang kilalang kilala niya ako kasi alam niya yung galit ko sa kanya. Kasi di ba talagang close kami noon dati, like 3 kami. Tapos, ayun, sabi niya, ayaw niya talagang pilitin akong kausapin kasi nga, talagang pag pinilit niya akong kausapin ng mga panahong galit na galit ako, talagang mas lalong lalala lang. Kaya binigyan niya ako ng space noon. Ang tagal ng space na binigay niya sa akin, which is okay. And ang ganda ng ginawa niya yun kasi like, hindi naging paulit-ulit yung ganap namin. Hindi naging grabe yung away namin or hindi naging grabe yung galit ko sa kanya kasi hinayaan niya ako nun. Kasi yun, sabi niya, kilala kasi kita eh. Pag kinausap ka ganito ganyan. Kasi yun, in-explain naman niya lahat and gets ko rin naman na siya. So, kasi kung tutuusin, wala din naman talagang nagawang masama sa akin yan sila. Sumamalan din talaga yung loob ko dahil nga doon sa nangyari. Kasi mas okay wag makapag-usap kahit di ka pa okay. Kasi mas mala. Oo. Kaya sobrang saludo ako kay Yenny sa part na yun kasi like kilala niya yung kung paano ako. And ayun, para nakapag-isip. Ang ina. Akala ko galit pa. Hindi naman. At saka normal lang naman mag-tweet doon ng kung ano-ano. Yung mga tao lang talaga nagbibigay ng mali siya. Then like, kagaya nung nakaraan, nagrant ako doon sa Twitter na about sa akin yung sinasabi ko. Tapos, kinukulik nila sa ibang tao na parang, hindi ka thankful kay ganito kasi ganito ganyan. Sabi ko, sasabihin ng mga to? Ang lalayo talaga ng mga tao. Alam mo yun? Yung parang sobrang simple lang ng sitwasyon tapos ginagawa nilang komplikado, ganun. Diba? Ang dami talagang ganun na nagmamagaling. Sabi ko, ano ba sasabi nito? Parang hindi sila, ewan ko. Parang hanggang ganun lang talaga yung kaya ng utak nila, yung pag-iintindi nila, ganun.
Worsting part sa tweet mo, nabasa ko yun. Gagi, no? Pero di na ako sinagot dun eh. Eh, yun ba yung tinutukoy mo? Diba? Putang ano sabi, parang nasan si ganito, si ganyan dung worst part. Ano bang alam niya? Parang worst part na ba yung parang, ano ba, parang pinagtanggol ako sa basher or madami nang babash sa akin. Worst part na ba yung parang vote to save dati? Feeling ko ganun yung mga tinutukoy. Worst part ba yung parang tinulungan ako sa product ko? Saan yung worst doon? Putang ano. Yung worst na tinutukoy ko is yung dati, and di naman na kailangan ni-explain yun, like alam na dapat nila yun, di ba? Ay, kunyeta. Ang sakit nila sa ulo eh. Di ba? Tapos kung makasagot sila sa akin, parang nagtanong lang naman, ganito ganyan. Ay, leche. Buwisit sila sa buhay. Tawa ako nun. Di ba? Natawa din ako nun, pero sabi ko, parang natawa ako na parang nakakaawa kasi parang seryoso, hanggang ganun lang kaya ng utak nila umintindi sa ganung bagay. Pero ayun, tanggap ko naman na talagang may mga ganun talaga eh. Di ba? Ano bang ginawa mo para hate ka nila? Hindi ko alam. Lahat naman sila ganyan. Talaga sila, lahat naman isinisingit nila, ganito, ganyan. O lahat binibig deal, di ba? Wala talagang bago, as in, hindi ko alam bakit. Like, ano bang tawag na ito? Lagi pa rin nila akong kinoconnect dun sa past ko na parang, iba na yung mundong kinagagalawan ko ngayon, tas parang dun pa rin ako pinipilit. Tapos talagang sa kanila ko nalalaman, sa kanila ko nagkakaroon ng update dahil sa mga ganap sa ibang taong wala naman na sa buhay ko. Ganun. Na parang, hindi pa ba okay na parang may kanya-kanya ng buhay or masaya na sa kanya-kanyang buhay? Ba't kailangan i-connect pa rin kahit anong mangyari? Mga ganun. Marami naman ako napapansin na ganyan sa Twitter. And, talaga, kahit yung iba talagang akala nila, hindi ko napapansin yung gano'n nila, pero halatang may something talaga sila sa akin. Pero wala naman akong pakialam kasi buhay naman nila yan. Like, ang sa akin lang, parang kung talagang ayaw nila sa akin, huwag nila akong like, hayaan nila ako. Kasi gano'n naman talaga kung talagang ayaw mo sa isang tao, diba? Like, hindi mo siya papakailaman, or wala ka talagang pakialam sa akin, hindi mo siya paglalaanan ng oras. Tapos kanina din niya sa POV na pinost ko, may nag-comment doon, POV. Pero halatang ako yung inaano niya, sa POV daw niya. POV ko din to, parang gano'n. Basta sinagot ko siya sa comment. Sabi niya, POV ko din to, pero halatang yung past ko yung inaano. Like, hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nila, kung ano yung ginawa ko dati, gagawin ko rin sa kung anong meron ako ngayon. Like, nasa bagong buhay na nga ako ngayon eh. Bakit kailangan ko pang gawin yung mga ginawa ko dati kahit alam ko namang mali? Ganun. Di ko alam at mga ganong klaseng tao talaga to. Hindi nila kayang mag-isip ng tama. Diba? Simula, basta, bahala sila. Hindi nila yung intindi. Oo, at wala na rin naman na tayong magagawa dun. Kasi, wala, hanggang gano'n na rin naman na sila. Kahit naman na gawin ko yung gusto nila or what, may masasabi at masasabi din talaga sila. Ganun lang yun. Kami din may basher. Gagi, yun nga din yung makulit eh. Like, pati yung mga ibang supporter nagkakaroon ng ganun. Ano ba? Ano bang gusto niyo sa buhay? Parang alam niyo yun, parang binuhay sila para mang-hate ng isang tao or mang-hate ng mga tao, ganun. Basta alam ko sa inyo din may mga ganyan. Basta gawin niyo lang yung mga alam nyong alam nyong nakakapag-entertain sa inyo as long as wala naman kayong nagagawang mali or wala kayong natatapakang tao. Pati editors may bashers. Nakita ko din yan gagi sa Twitter. Na parang, parang dinidis nila kasi parang trying hard daw mag-edit para makakuha ng followers. Like, wala na bang freedom mag-edit ng ganun-ganun?
Like, ginusto lang naman nila yun, hindi para makakuha ng followers or what. Or baka ganun sila, kaya tas hindi sila makakuha ng followers. Kaya galit na galit sila, punyeta. Gagi, pero as in, dati ganyan na din naman, pero mas lumalala talaga ngayon. As in, mas lumalala ngayon. Kaya ako, sa totoo lang, ayoko talagang ma-expose sa mga ganung klaseng tao. Kasi kumbaga, pinasok mo yan, parang habang buhay nandyan na yan sa'yo. Yung ganun. Vibra Warriors, di ba? Nakakamiss yung mga panahon talaga dati na kung anong i-tweet mo, malungkot ka man, galit ka man, masaya ka man, kinikilig ka man. Walang manggaganyan sa'yo, te. Like, makakaabot pa yung tweet mo na yun sa mga nakaka-relate kasi like, yun, parang pang ganun naman kasi din talaga yung Twitter, di ba? Pang ganun-ganun siya. Pero ngayon, parang parang once na may tinweet kang ganun, may pinaparinggan to. Ay, may may ganyan. Kaya sa Twitter ko, sobrang dami nang nakamute, sobrang dami nakablock. Di ba, parang, di ba ngayon, inisip nila parang may something. Tapos ako pala post ng mga work ko or nililibang ko sarili ko sa mga ibang bagay. Sinasabi nila, wala naman pakialam yan sa ganito, sa ganyan. Like, tignan nyo, sobrang okay naman yan, hindi naman yan Diba? Masyado silang dumidepende sa nakikita nila sa public or sa social media. Matatapos ang taon na to nang walang pinapatawad, go. Yung isa na little binigay yung sarili, nakalimutan na siya yung pic niya. Totoo, sino? Wala na akong alam pero may mga nakikita kong parang may mga nahuhuli kayo. Hindi ko alam Mag-spill naman kayo, te. Nakakita ko talaga yun sa Twitter, pero wala akong idea talaga. Hindi ako naman magtanong doon kasi hinahin sarili, no? Pero marami din talagang nagaganyan, mga nahuhuli. Tapos pag nahuli, ang dami nilang explanation. Matanda na. Gago, may mga ganun talaga, no? Parang nito mga nakaraan, puro matatanda na, mga tumatandang paurong mga Ano pangalan niya? Nasa Twitter talaga siya. Buti siguro kung nakakayaman pang babash. Kaya nga hindi ko nga alam kung talagang nasa-satisfy ba sila pag nambabash sila or what. Like, kung ano kaya nakuha nila doon. Ano pangalan? Hindi ko alam Gagi, yung mga ganyan kasi, yung mga baby bra warriors na yun, nasa Facebook lang dati yung mga yan Ngayon, kahit saan, nandun na sila Huli ako sa chismis, di ko rin alam yun. May nakita rin akong tweet ni Yangski about parang sa ganun. Ewan ko kung yun din yung tinutukoy Pero alam ko meron din yan dito nanonood. Tapos nag-aantayan ng parang may masabi ako na something. Tapos gagawa na ng issue yun. Meron yan dito, min. Sino yun, te? Ano ba meron dyan sa Jimenez niya? Lagi ko nakakita yan na inaano niya. Ano ba meron sa kanya? Basher? Totoo ba? Nakikita ko talagang nag-reply siya sa mga tweet, ganun. Yung lagi nagtatanong sa Dawit Mananwala. Oo siya. Oo. Ano siya, familiar siya sa akin, pero hindi ko alam kung anong merong ginagawa niya. Ang siya yung ko. Basher pala yun. Hindi ko alam. Hindi ko pa mismo na-encounter. Hindi pa ako mismo nakakakita na naggaganan siya. Pero kayo ba dati? Na parang hindi kasi parang gumawa kayo ng account na na parang dump account nyo na dinedepensan mo yung sarili mo.
sa lahat ng tao. Pero, ang sinasabi mo sa public dun sa account na yun is hindi yun ikaw or hindi yun sa'yo. Kunyari ako, may mga nambabash sa akin, like sobrang dami. Gumawa ako ng dump account na akin talaga yun, pero dinedepensahan ko yung sarili ko gamit yung account na yun, pero hindi ko sinasabi na ako yun. Sinasagot ko lahat, ganun. Di ba ang weird talaga? Kasi na ganyan si Jimenez. Lahat na lang si Jimenez, no? Pero kung nandito man yan siya, malamang dapat nag-comment na yun, eh. Pero paano naman kung hindi talaga? Twixie! Kung like okay naman pala talaga siya. Parang nag-overthink lang kayo. Ano oras kayo mag-space? Bakit niyo ako pinapanaan doon ang meron? Anong oras ba kayo nagsispace? Solid 2 years ko lang nalang maikot natin buong bahay. Kaya nga eh. Pati yung pinag-uusapan natin, kung saan na nakatalon eh. Kanina, unboxing lang. Oo, nag-start pala tayo sa unboxing, min. Pa-unboxing lang tayo kanina. Unboxing ng bigay. Unboxing ng freebies. Usapan din pala natin si Francis. Ayaw niyo ba i-try mag-microbank? Sobrang okay din naman siya eh. Like, uso din naman to. Huwag niyong isipin hindi siya babagay sa inyo. Isipin niyo bagay siya sa inyo para madadala niyo siya kung ano mang aura yung gawin niyo. Hindi kami Hindi yun, gagi. Wala sa mga ganyan-ganyan yan. Pag di bagay gaslight na lang, gagi, kaya niyo yan basta i-practice niyo lang yung pagiging confident niyo sa sarili. Ganun. Tapos pag may ganap, lahat nung pumunta na ka-micro, ba't naman? Para tayong ano nun, parang kulto tayo nun. Hindi ko ma-imagine, pagka, kunwari, di ba, sa event, tas paglabas ko, makikita ko mga nakaganon, tas mga nagpipicture-picture kayo, tas magpipicture kayo. Yung sinabi ko kanina, kasi sinisipag talaga ako, like, ang sipag-sipag ko, para akong tanga. Ano ba yung bangs ko? Yung sinabi ko, i-comment nyo sa latest post ko sa TikTok kung ano yung gusto nyong gawin ko. I mean, look. Halloween look. Ayoko yung mga pa-cute-cute. Gusto ko yung mga talagang masusubok yung creativity ko, min. Grabe naman, so nakakatakot si Xiao Xiao. Ayaw may vlog. Pwede rin. Paano ko magbablog? Wala nang space sa cellphone ko eh. Nakalimutan ko na yan eh. Pinaisip mo na naman sa akin eh. Poproblemahin ko na naman yan. Sa kakaisip ko kung ano ang kailangan i-delete. Hindi na ako makakagawa niyan. Ano yun? Ano yung sinasabi niyo? Hindi ko naintindihan. Ano sinabi niya? Ano sinabi niya, be? Alam niyo ba, may share mo na ako. Kung famous ka daw dito sa Pinas. Ay, hindi ito. Paano ko sasabihin no? No, I'm not. Huwag mo tignan comments. Eh, alam ko namang naka-live ako. Huwag mo akong inaano. Bakit? Anong gusto? Anong gusto mo? Ano? Sumagot ka. Anong gusto mo?
Hindi kita naiintindihan. Lakasan mo. Lakasan mo yung boses mo. Lakasan mo pa. Lakasan mo. Ano sinasabi mo? Ha? Bakit nagpapaawa ka sa akin? Ha? Bakit parang kawawang-kawawa ka dito, ha? Ano? Ano nga? Akit ka? Sumakyat? Ha? Akit ka dito? Akit ka dito? Dito ka? Sumo? Ano nga? Gusto mo? Naririnig niyo ba yung ano niya? Yung tunog niya? Akit ka dito? Akit? Gusto mo? Gusto mo? Ano gagawin mo dito? Pixie? Anong gagawin mo? Alam, may mga aso ba kayo? Di ba pag gusto nilang mapansin sila para silang laging bumabahin? Ano nga? Akit ka nga. Ha? Akit ka? Oh. Paano ko malalaman kung nakatingin ka na sa akin? Ayun yung parang gumaganon. Lagi siyang ganyan. Visit siya. Bibi ka dito, baby. Bibi ka dito? Dali. Ayaw na magpakuha. Akit ka. Akit. Sino akit? Ikaw na lang, Gaji. Ikaw na. Sino ba? Sino mauna? Ikaw? Ang hirap, be, Lumapit ka kaya? Ito, hindi siya mahawakan ng isang kamay. Parang mababalik. Ano ba yun? Anong gusto mo? Pixie. Ano gusto? Baka kumain ka ng tae. Nakikita niyo pa rin bakit nakaganda? Parang kang bungal. Parang kang bungal, Ano gusto mo? Pixie. Sing ka na naman. Buti wala siyang daladalang tae. Baliw siya, no? Bakit palagi siyang ganyan? Hindi ko naman siya ginayuma. So, yeah. Mga ilan kaya yan? Mga gano'n kaya siya katagal? Ano oras ba space duty? Titignan ko na lang kung makakaabot ako sa ganun yun. Tagal. Yan na, bye-bye!